Buod ng Kabanata 34 ang tanghalian. Ang mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap, nananananghalian sa isang malaking hapag. Nakaluklok sa mga magkabilang dulo ng mesa sina Ibarra at ang alkalde. Nasa bandang kanan ni Ibarra si Maria at nasa kaliwa naman ang eskribano. Sa magkabilang panig naman nakaluklok sina Kapitan Tiago, Kapitan ng Bayan, mga prele, kawani at kaibigang dalaga ni Maria. Ganadong kumain ang lahat nang makatanggap ng telegrama sina Kapitan Tiago. Siya'y kagad na umalis. Darating ang Kapitan General at magiging panauhin ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay. Hindi nasasabi sa kable kung ilang araw na mananatili ang Kapitan General sapagkat ito umano ay mahilig sa bagay-bagay na katakataka. Kung saan napasuot ang usapan ng mga kumakain. Ang hindi pag-imik ni Padre Salvi, ang hindi pagdating ni Padre Damaso, kawalan ng kaalaman ng mga magbubukid ng kubyertos at kung anong kurso ang ipapakuha nila sa kanilang mga anak. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso, lahat bumati sa kanya maliban kay Ibarra. Uminit na ang usapan noon sapagkat nagsisimula ng ilagay ang mga tsampan sa kopa. Nahalata ng alkalde na panay ang pasaring ni Padre Damaso kay Ibarra. Sinikap na ibahin nito ang usapan, pero patuloy ang pari sa pagsasaring. Walang kibuna lamang si Ibarra, pero nang ukati ni Padre Damaso ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarra, ang may kasamang pag-aglahi, sumulak ang dugo ni Ibarra. Biglang dinalhong niya si Padre Damaso at sasaksakin nito sa dibdib, pero pinigilan siya ni Maria. Gulo ang isip ni Ibarra na umalis, at iniwan ang mga kasalo sa pananghalian. Ito ang mga key points sa Kabanata 34, ang pananghalian. May dumating na telegrama mula sa Kapitan General habang sa bahay ni Kapitan Tiago na nananghalian ang mga matataas na opisyal. Sinabi sa telegrama na darating siya at tutuloy ito sa bahay ni Kapitan Tiago. Kinainis ng mga prele na hindi sa kanila tutuloy ang Kapitan General. Panay na naman ang pagpaparinig ni Padre Damaso kay Ibarra. Sumabog ang galit ni Ibarra at di napigilang saktan si Padre Damaso na muntik na iyang saksakin. Inawat sila ni Maria. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 34. Ibarra ang pinaghandugan ng kahapunan ni Kapitan Tiago. Kapitan Tiago ang nagsagawa ng hapunan. Maria Clara ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra na kasama rin sa pananghaliang inihantay ni Kapitan Tiago. Padre Damaso ang kura parokya ng San Diego na nahuli sa pananghalian. Mga kapitan, praile, kawani ng pamahalaan at ang mga kaibigan ni Maria at Ibarra mga iba pang dumalo sa handaan. Buod ng Kabanata 35, Usap-usapan. Ang mga pangyayaring namagitan kina Ibarra at Padre Damaso ay madaling kumalat sa buong San Diego. Sa mga usapan, hindi matukoy kung sino ang may katwiran sa dalawa. Nagkakaisa ang lahat na kung naging matimpi si Ibarra, hindi sana nangyari ang ganon. Pero ikinatwiran ni Kapitan Martin na walang makapigil kay Ibarra sapagkat wala itong kinatatakutang autoridad. Handa ang binata na dungisan ang kamay nito sa sinumang lumapastangan sa kanyang ama dahil sa maagap na pagsansala ng kanyang itinanggi at minamahal na si Maria, kaya hindi niya itinuloy ang balak na kitilan hininga si Padre Damaso. Pinapalagay naman ni Don Filipo na hinihintay daw ni Ibarra na tulungan siya sa taong bayan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang nagawa niya at ng kanyang ama. Nanindigan naman ang kapitan ng bayan na wala silang magagawa sapagkat laging nasa katwiran ang mga prele. Ang ganito anang Don Filipo ay nangyayari sapagkat hindi nagkakaisa at watak-watak mga taong bayan samantalang mga prele at mayayaman ay nagkakabuklod-buklod. Sa kabilang dako, karamihan naman sa mga babae ay takot na mawalay sa grasya ng simbahan. Tanging si Kapitana Maria lamang at pumili kay Ibarra at sinabing karangalan niya ang magkaroon ng anak na magtatanggol at mangangalaga sa
sagradong alaala ng iyong maong ama. Sakmal naman ng matinding pagkatakot ang mga magsasaka na hindi matuloy ang pagpapatayo ng paaralan sapagkat bawat isa sa kanila ay naghahangad ng anak na makatapos ng pag-aaral. May nagsabing hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng simbahan sapagkat tinawag na pilibustero ng Frailes Ibarra. Hindi naman maintindihan ng mga magsasaka ang kahulugan ng pilibustero. Ito ang mga key points sa Kabanata 35, mga kuro-kuro, usap-usapan. Naging isang malaking usapan sa bayan ang nangyari sa pananghalian. Iba-iba ang sentimiento ng mga tao. Kapitana Maria natutuwa dahil ipinagtanggol lamang ni Ibarra ang kanyang ama. Don Filipo, sana ay nagtimpi si Padre Damaso. Mga magsasaka nalulungkot sapagkat baka di na matuloy ang pinapatayong paaralan ni Ibarra. Ang iba nagagalit kay Padre Damaso, nagagalit din kay Ibarra. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 35. No limit ang here. Padre Damaso, si Padre Damaso ay isang paring Franciscano na dating kura sa San Diego at tunay na ama ni Maria Clara. Siya ay namakasarili, mapangahas sa babae at mataas. Ibarra, binatang nag-aaral sa Europa, nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang masigurado ang magandang kinabukasan ng mga kabataan sa San Diego. Kapitan Martin, paring Agustinong mahusay sa pagsasalita. Kapitana Maria, kampi kay Crisostomo Ibarra at laban kay Padre Damaso. Don Filipo, Teniente Mayor, ama ni Sinang, vice-alkalde na maraming komentaryo sa mga kasamang opisyal. Itong mga aral sa kabanatang ito, kung may nagawa kang masama o nagpakita ka ng kagaspangan na ugali sa ibang tao, tiyak na darating ang araw na may pupuna sa masasamang gawa na ikakababa ng pagtingin sa iyo ng ibang tao kahit pa nga ikaw ay alagad ng simbahan dahil bilang alagad ng simbahan, ikaw dapat ang mangunguna sa magandang pagpapakita ng magandang gawa upang tularan kanila at tingalain. Katulad na lang nang nangyari kay Padre Damaso, marami na siyang nagawang mali. Kaya man napuna na ito ng ilan at bilang pare di na siya magawang irespeto ng iba kahit sa pagkukwentuhan lamang. Kung may nagawa kang tama sa iyong kapwa at marami kang natulungan kahit sa kabilang buhay, ikaw ay pupurihin ng marami at ipagtatanggol ka kahit sa kwentuhan. Ganyan ang nangyari kay Ibarra at sa ama niyang si Don Rafael Ibarra. Pinupuri sila ng mga taong nakapansin ng kanilang mga kabutihan. Kahit wala si Don Rafael ay di pa rin nalilimutan ng mga tao ang kanyang mga kabutihang nagawa sa bayan at sa kanyang kapwa. Dapat merong pagkakaisa para di makaranas ng pang-aapi at pananamantala. Mga Pilipino noon ay walang pagkakaisa, watak-watak sila, kaya naman lalos silang inaapi sapagkat hindi sila solido, walang iisang desisyon at pininindigan dahil ang ilan sa kanila ay pang sariling interes lamang. Kung sa simula pa lamang siguro ay may pagkaisa na ang bawat Pilipino, siguro ay di sila nakaranas ng sobrang paghihirap at pang-aabuso. Buod ng Kabanata 36, unang ulap. Isang malaking gulo ang nangyayari sa bahay ni Tiago dahil sa hindi naasahang pagdating ng Kapitan General. Si Maria ay panay ang pagtangis at hindi pinakikinggan ang payo ng kanyang ale at ni Andeng. Paano nga pinagbawalan si Maria ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang eskomunyon sa binata. Saglit na umalis si Kapitan Tiago sapagkat pinapupunta ito sa kumbento. Pinatuloy na inaalo naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos. Madali lamang mapapatawad si Ibarra sapagkat nawalan lamang ng ulirat si Padre Damaso. Si Andeng ay nagboluntaryong gagawa ng paraan para magkausap ang magkasintahan. Nasa gayong silang pag-uusap nang bumalik si Kapitan Tiago. Sinabi nito na inutusan siya ng pare na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan.
Si Padre Sibila ay nagsabi naman na huwag tanggapin si Ibarra sa kanyang tahanan at ang utang ni Kapitan Tiago na 50,000 pesos sa binata ay huwag nang pabayaran kundi mawawala ang kanyang buhay at kaluluwa. Inalo ni Kapitan Tiago si Maria sa pagsasabing ang inaraw nito ay nakita lamang niyang umiyak nang ito ay naglilihi. Isa pa, anito, may kamag-anak si Padre Damaso sa nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang inilalaan ng maging panibagong katipan ni Maria. Sindak makausap ni Kapitan lalo na si Maria na napailing lamang umiiyak at tinakpan ang mga tenga. Pati si Isabel ay nagalit at sinabihan ang kapitan na ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang nagpapalit lamang ng baro. Dahil kaibigan ni Kapitan Tiago ang Arsobispo, minungkahi ni Tia Isabel na sulatan ito, pero sinabi ng kapitan na mawawalang kabuluhan lamang sapagkat ang Arsobispo ay isang prele rin at walang ibang paunlakan kundi ang mga kapwa-prele. Pagkaraang pagsabihan ng kapitan si Maria na tumigil na ito sa kangangalngal at baka mamugto ang mga mata, hinarap na niya ang paghahanda sa bahay. Pamaya-maya dumating na nga ang Kapitan General. Ang buong kabahayan ni Kapitan Tiago ay nagsimula ng mapuno ng mga tao. Si Maria naman ay tumakbo sa silid at nagdasal sa mahal na Birhen. Nasa ganito siyang kalagayan nang pumasok ang kanyang Tia Isabel at sinabing gusto siyang makausap ng Kapitan General. Mabigat man sa loob ay unti-unti na siyang nag-ayos ng katawan. Ito ang mga key points sa Kabanata 36. Ang unang panganorin. Malaki ang epekto kay Maria Clara ang nangyari gulo kina Ibarra na kanyang kasintahan at Padre Damaso na kanyang ninong. Pinagbabawalan si Maria na makipag-usap kay Ibarra sapagkat ito ay ekskomunikado. Napagdesisyonan ni Kapitan Tiago na di na matutuloy ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Darating daw ang isang kamag-anak ni Padre Damaso na siyang mapapangasawa ni Maria Clara. Dumating ang Kapitan General at nais nitong kaagad makausap si Maria Clara. Ito ang mga aral sa kabanatang ito. Noong una ay ginagamit ng mga prele ang kanilang mga kapangyarihan upang masunod o makuha ang kanilang mga nais. Tinatakot nila ang mga tao at dahil nga sila ay alagad ng simbahan at totoong ang mga Pilipino ay makadiyos, sinusunod nila ang mga pinaguutos ng mga ito at natatakot na sila ay baka maparusahan. Bulag ang kanilang puso at isipan na ang mga prele noon ay hindi pagiging alagad ng Diyos ang maugaling pinapakita sapagkat sila ay mapanghusga, kahaman sa kapangyarihan at mga ari-arian at mga mapang-abuso. Magandang aral din ang sinabi ni Tia Isabel kay Kapitan Tiago na sabihin nitong dumating na daw ang pinsang binata ni Padre Damaso at ayon dito ay ito daw ang mas nababagay na maging kasintahan ni Maria Clara na siyang ikinagalit ni Tia Isabel. Ayon sa kanya, hindi parang pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng kasintahan sapagkat alam niyang talagang mahal na mahal ni Maria si Crisostomo Ibarra. Huwag tayo pwedeng bumangga sa padarian ang mga katagang binitawan ni Kapitan Tiago sa kanyang anak na si Maria Clara. Malinaw lamang na mas sinusunod at kinakampihan niya si Padre Damaso. Hindi na niya iniisip ang sakit at hirap na nararamdaman ni Maria Clara. Takot siya na magalit sa kanya si Padre Damaso. Samantalang talaga namang baluktot ang pag-ugali nito. Pinakikita lamang na kahit maisugal ang kaligayahan ng anak, huwag lamang niyang makalaban ang makapangyarihang sa gobyerno. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 36 ng No Limit Tangere. Padre Damaso, isang kurang Pransiskano na napalapit ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego, tunay na ama ni Maria Clara. Padre Sibila, paring Domenico na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra. Ibarra, binatang nag-aral sa Europa, nangarap na makapagpatayo ng paralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Maria Clara, mayuming kasintahan ni Crisostomo Mutia ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso. Kapitan General,
makapangyarihan sa Pilipinas, lumakad na maalisan ang pagka-ex-komunyon si Ibarra. Kapitan Tiagon, mangangalakal na taga Binondo ang maamahan ni Maria Clara.